So guys, welcome back. Andito na naman tayo sa pagsasagot po tayo ng long paragraph. Ulitin ko uli, ang kukunin natin dito yung merong object particles, will and rule, tapos yung mga verb, may mga period, and then imomos mention mo. Okay, let's start po ng pagbabasa. Simula. Built-in kagunun, 특정 공간에 맞추어 제작된 가구로 옷장과 수납장, 책장 등 있습니다. 공간울, ito po, meron tayong 공간울, meron tayong object particles, ayun po, ul. And then, 효율적으로 활용할 수는 있지만 술지와 줄기 비용이 많이 들고 규칙이 어렵다는 단점이 있습니다. 이러한 단점에도 불구하고 최근에는 인기가 많아져서 가전제품도 빌트인으로 제작되어 있습니다. tingnan natin yung merong 공간. Number 1, built-in 가구는 설치하기 쉽습니다. 빌트인 가구는 쉽게 구할 수 있습니다. 빌트인 가구와 요즘 별로 인기가 없습니다. 4. Built-in 가구는 공간을, nakita natin yung 공간을, ayun po. 공간을 효율적으로 사용하게 해줍니다. Sana banggit yung 공간 sa number 4, ayun po, nakita natin sa ating sentence po, ayun po, yung 공간 is space po. Kung i-analyze natin yung dulo po, tingnan natin dulo, 쉽습니다. Ito yung 쉽다, easy. Hindi yan nabanggit sa sentence. Dito naman, ito po, ang binanggit po ay oryop. Oryop is difficult. Kung titingnan natin po yung oryop, difficult yan. Opposite word nung 쉽다, mali. Dito naman, ano ba? 쉽게 din. 쉽게 is easily. Walang binanggit pong easy dito. Kung hahanapin natin sa sentence. Dito naman sa dulo, 없습니다. Negative form. Wala o don't have po. Kung titingnan natin, ang mga dulo po ay puro, ay po, 있습니다. 있습니다 po ang dulo. Ay po, doon sa unahan, meron tayong 있습니다. 없습니다, mali na po yan. So ngayon, lahat naman binanggit yung built-in cargo, lahat sila pumasok dito. Ito po ay binanggit po yung word na huyol. Dito po natin makikita yan. Ayun po. So, considered si number 4 po ang ating most mentioned word. So, ang tamang sagot po natin is the number 4. 감사합니다.